Magandang tanghali sa sign ng Pisces. Yan. So, tingnan natin yung inyong tinatawag na overall energy. Pisces. Yan. So, nakikita lang si Pisces is very, ngayon, jolly, masalita. Okay? Ang nakikita ko dito, they are sharing their hopes, their dreams. Yan, mukhang sila'y very inspired. So, tingnan lang natin yung kanilang overall energy. Ngayon ay Monday, happy Monday ha. So, hanggang sa susunod na Monday. Okay? So, salamat uli sa inyong likes, comments, and subscribes ha. At sa patuloy ninyo pagsuporta sa channel ng Lola. Ating batiin. Mga Pisces signs. Si Madam Janet Torres, si Madam Dory Abarentos ng Nabotas, si Madam Virginia Alawin Taguig. Siya day palaging, pagka siya nagdadasal, kumbaga dito ay nakakakuha siya ng comfort. Okay? Kumbaga dito ay, ang nafe-feel ko, okay? Nare-relax, okay? Nare-relax kahit papaano yung kanyang damdamin, okay? Somehow, yung kanyang thinking na din. Kumbaga dito kumbaga dito yung prayers nakakatulong sa kanya, especially sa kanyang thinking, okay? Para maisip niya ng mabuti. Magkaroon siya dito ng guidance. Okay? Kumbaga dito hindi niya katakutan ang buhay. Okay, especially ngayon may mga kinakaharap si Madam Virginia Alawin, ha? Mga problema. So, let's pray for her. Si Beautiful Lovely Lynn, si Tisay, yan. Tsaka, yan, congratulations sa iyong channel, ha? Magpatuloy, yan mo. In God's own time, yan. Okay, yan, napakabait na tao. Si Felicidad Leano, Madam Felicidad Leano, Madam Ederlinda Maglunog, 384. Si Madam Mary Gina Garcia, 6878. At si Sir Joel Hapal, 6657. So, umpisa na natin ha. Ang reading para sa ating mahal na Pisces. Aray ko. Yan. So, meron tayo ditong tinatawag na The Chariot. Okay? Ang energy ng The Chariot na ito, narito yung tinatawag na Cancer. Okay? Cancer energy. Narito yung tinatawag na energy ng Mars. Cancer, Mars energy. Okay? At dito sa Knight of Swords, narito yung tinatawag na Aries sign. Okay? Na Gemini, Libra, and Aquarius. Okay? Very masculine. Okay? Here, very masculine. Feminine. Yan. So dito ha, meron tinatawag ditong choice. So itong person na ito, this person, syempre binabasahan natin Pisces, okay? This is a general reading ha, pwede mag-resonate or hindi. Kumbaga dito ay meron siya ditong gustong piliin, dalawang choice, okay? So saan dito siya? Gusto niya pumunta. Okay? Yan. Dito sa itim na ito o dito sa puti na ito. Yan, nakalagay this way or this way. Yan ha. So dito kung bagay nakikita, kailangang pag-isipan niya mabuti. Okay? Itong gagawin niyang pagpili sa direksyon ng kanyang buhay. Sapagkat itong tinatawag na The Chariot. Okay? Ito'y may kinalaman sa pagbabago. Kumbaga dito ay action. Yan. Action and change. A journey. Okay?
O kaya yung tinatawag na pagta-travel. Okay? Maaring dito for some of you, gusto nyong lumipat ng tirahan. Gusto nyong magbago ng environment, ng atmosphere. Gusto nyong mabago ang kalagayan nyo sa buhay nyo. Dahil ito'y fiery, feminine, and airy. Okay? So, kumbagay dito narito pa kayo. Kumbagay, let's say, nakaupo lang kayo sa bahay, because it's a very, very feminine. Ito yung energy ng Cancer. Okay? Kumbaga dito nakikitang nagmumuni-muni kayo habang nakaupo dyan. Bawa sa terrace habang nagpapahangin kayo. O kaya doon sa salas, okay? Habang kayo ay, let's say, may mga ginagawa. So, nagmumuni-muni. Yan. Baway doon kayo sa salas, nakahiga doon sa sopa nyo. Somewhere doon sa loob ng bahay ninyo. Kumbaga dito nag-iisa ka. Nagmumuni-muni. Yan. Pero dito syempre, kahit saan ka magpunta, dala mo pa rin yung tinatawag na yung comfort feelings yan. Yung inyong napaka-calm na damdamin. Okay? Ibig sabihin, wala naman dito magbabago pagdating sa inyong damdamin. Okay? Nga lang, kailangan kayo maging, yung tinatawag na persuasion. Persuasive ba yun? Okay? Matatag. Kailangan ito'y tapangan nyo ang inyong loob. Sapagkat narito yung tinatawag si Mars. Okay? Yung energy ng Aries. It's a very, very fiery. Okay? Ibig sabihin, para sa inyong, ano tawag dito? Para sa inyong kapakanan. Kaya dito narito si Aries. Okay? Kumbagay kaya dito nakita yung tower, 'di ba? Nakita mo nagiba, 'di ba? Nagiba. Kailangan ito'y kung magdedesisyon kayo, bawa pipili ka ng isa. Kailangan ito'y buong-buo ang loob mo. Huwag ka ditong maduduwag. Huwag mo itong pagsisisihan. Yan. Kaya dito narito si Aries. Ibig sabihin, tinutulungan kanya. Okay? Tinutulungan kanya kung ano man itong desisyon na gagawin ninyo. Dahil kasi dalawang choice ito. Kung alin man dito sa dalawa, okay, napipiliin mo. Pero nakikita naman dito yung iyong old self. Ikaw pa rin yan. Okay? Nakikita yung old self mo. Kung sino ka as a person. Kung paano yung iyong tinatawag na branding ba yun? Yung personality mo, yung pagkatao mo. Yung iyong tinatawag na identity. Okay? Ibig sabihin na nanatili yan. Pero sa buhay ninyo, kailangan magkaroon dito ng tinatawag na kailangan yung pumili. Okay? Kasi ang mga Pisces is about service. Okay? Sacrifice. Yan. Kaya nga sila martyr na zodiac sign. Mapagsilbi masyado. Yan. Kaya dito nakikita, kung ano man itong gagawin mo, ito, aalalayan ka, hindi ka iiwan ng tinatawag na Aries energy. Okay? Kumbaga dito para hindi ka dito maduwag. Okay? Kung meron ditong, halimbawa kasi ito crabs. Di ba? Crabs, yung crab energy. Okay? Yan. Kumbaga dito, yung tinatawag na, kung ano man ito ina-aspire mo sa buhay mo, matuloy. Yan ang ibig sabihin. Kailangan ito'y matuloy. Kung kaya dito dito yung tinatawag na Aries energy. Okay? It's about your beginnings, a new beginnings. Yan. It's about first impressions. Maaring for some of you. Okay? Lumipat kayo ng lugar. So dito, yung kung dahil kasi narito yung first impression. Let's say, nagkaroon ng pagbabago sa buhay nyo.
Yung first impression ng mga tao, kung ano yung impression na nakilala kayo noon ng mga tao, yung impression ng mga tao sa inyo. Ibig sabihin, nananatili dyan. Sapagkat narito yung tinatawag na Aries. Walang magbabago, okay, about you as a person. Wala ditong magbabago. Nga lang dito yung attitude ninyo, magiging more, kumbaga dito fiery, yan, bold, daring, yan. Kumbaga dito, yun ang babaguhin sa inyo ni Aries, okay? Maaring sabihin na natin yung first impression ng mga tao from before, okay? Kung halimbawa magkakaroon dito ng pagbabago, let's say, ang first impression ng mga taong kilala kayo is a very, very, let's say, refined. Pisces is a very refined, okay? Very traditional, ibig sabihin old-fashioned. Pero dito kumbagay, magbabago yung impression. Sapagkat narito yung tinatawag na Aries, okay? Kumbaga dito yung maaaring ma-surprise. Ooh! Aries, Pisces becomes more modern, fashionable, something like that, okay? So dito makikita yung paano mo approach yung buhay mo, okay? Kung dito, yan, dahil Pisces, meron dito yung tinatawag kalituhan. Kasi Pisces, that's one of your dreams. Kumbaga dito, yung mga pangarap mo, okay? Dahil since narito nga yung tinatawag na Aries, yan, yung tinatawag na approach mo sa life mo, magiging maaring mas glorious, joyful. Kumbaga dito ay kung halimbawa pipili ka dito sa dalawang ito, dahil meron dito yung tinatawag na confusion, okay? Meron ditong confusion, dahil narito yung tinatawag na Cancer. Kumbaga dito ay urong-sulong. So kung kaya nga narito yung Cancer, you need to choose dito sa dalawang ito, okay? Dito sa dalawang ito. So kung halimbawa ay meron kang piliin dito, hindi ka dapat mag-regret, okay? Sapagkat dito kasama mo si Aries. Siya ang magpupush sa iyo, yan. Maaring it's about new ideas, okay? It's about new job, okay? Sabihin ni Aries sa iyo, oh Pisces, subukan mo naman ito. Dito ka sa ano na ito. Let's say very si Pisces yung kumbaga dito homebody. Halos hindi na initan ng araw. So sasabihin naman ni Aries, dini Pisces, dini, puta ka dini. Mas maganda dini, halimbawa, show your talent, show your skills. Like, let's say, opening a YouTube channel, okay? Show your talents. Let's say, you have a voice, okay? Kumbaga dito, iparinig mo yung boses mo. Ipakita mo yung sayaw mo, yung talents mo. Natatago. Kumbaga dito yung mga naaantigo na ninyong mga talents. Kaya narito si Aries, okay? Kumbaga dito si Aries, binubus kayo, okay? Yung mga tinatawag na yung inyong mga creative ideas na ito'y kumbaga ito'y matagal nang nasa isipan ninyo na hindi, kumbaga dito'y naantigo na nalumaan na. Kaya dito narito si Aries, di ba? Kumbaga, yan, it's time na to glow. To showcase mo, di ba? Showcase mo na, Pisces, ito na, it's your time. Bago ka magsisi. Kaya nga dito narito. Yan. Ibig sabihin, huwag kang matakot. Yan. Huwag mo itong, kumbaga dito kasi meron tinatawag na confusion. Baka naaano kang, you will regret. Dahil nga narito si Aries, Yan, kita mo naman si Aries, Diba? That's the Aries energy. Okay? So, ibig sabihin, sige, huwag kang matakot, narito ako. Yung mga creative ideas mo, labas mo. Yan, Saan? Ano ka mo, Pisces? Gusto mong mag-bake ng tawag dito, ng cupcake. Sige. Ano ilalagay mo? Be bold, be daring, ibig sabihin. Kung halimbawa ang ingredients, ang taste ng
ano tawag dito, yan, nalimutan ko na, ng cupcakes is very traditional yung, kumbaga, ang ingredients dito, follow the ingredients, follow the yung bagang measurements. Pero dito dadagdagan mo. Kasi nga narito si Aries, you will become bold. You will become, more, halimbawa, magiging more creative ka dito. Ilalabas mo. So, let's say, gagawa ka ng cupcakes. You will not follow the traditional ingredients, recipe. So, dito, magiging bold kayo. Let's say, sasabihin mo, lalagyan ko ito ng lalagyan ko ito ng ganito. Okay? So, di ba? Ay, resulta? Di ma-impress ang mga tao. Nako, kaya lumabas nga dito yung tinatawag first impression, di ba? From before. Ang first impression ng mga tao sa inyo, hindi kayo bold. Kumbaga na may pagka-passive ang buhay niya, passive. Kumbaga dito, alam na ang naman ni Pisces, palengke at saka yung kanyang bahay, tindahan. Oh, now, nakita naman nila, di ba? Wah! Bakit nagkaganyan si Pisces? Naging more daring, naging kumbaga, something like that. Di ba? Kasi narito nga si Aries. Aries is helping you, okay? Na, kumbaga, kung ano ito, kung ano itong dreams, ito lang, kumbaga, saan hanggang isip mo lang, sige, showcase mo, di ba? Aries is here. So, ito yung tinatawag na Knight of Swords. So, nariyan yung magkakasamang airy energy, di ba? Yung paiba-iba very airy. Kumbaga, ito yung parang mga tornado. Parang mga, kumbaga saan ay pagka malapit na, halimbawa, di ba, bagyo, bago bumagyo, malakas yung hangin. Iba't ibang direksyon, from south, west, east, north, di ba? Paiba-iba ng direksyon ng hangin. So, the same like you, Pisces, di ba? Ibig sabihin, sometimes, yung mga dreams mo, gusto mong gawin, pero, para kang si Gemini, okay? Kumbaga, sandali. Halimbawa, gagawa ka ng cupcake, teka muna, tinatamad ako. Gusto mong gumawa ng cupcake, nandyan na yung ingredients, tayo muna. Parang tinatamad ako. Ibig sabihin, nag-iiba yung winds, yung iyong temperature, pag-iisip yan. Andito yung nagkakaroon ng confusion, yung tinatawag na, baka hindi nila magustuhan pag gumawa ako ng cupcakes. Gusto kong gumawa ng cupcakes, baka lang hindi nila magustuhan. Sapagkat narito nga, di ba? Kaya nga pinagsama-sama dito, yung malalakas na hangin. Gemini, Libra, and Aquarius. Ibig sabihin, yan. Kung may gusto ka sabihin, okay? Promote yourself. Sell yourself. How you sell yourself. How you promote yourself. Okay? Diba? That's Gemini. Okay? Magiging confident ka sa pagsasalita. Narito naman si Libra. Okay? About relationship. Okay? So dito, ibig sabihin, yung katatagan. Diba? Sino ba ang katapat ng, sandali lang, ano ba ang counterpart ng Pisces? Ang counterpart ninyo is Virgo. Virgo is very communicative too. Pero Virgo is very grounded. Virgo is very feminine energy. Kagaya ninyo. But Virgo is, kumbagay dito, ito ang mga combo, ito ang iyong match. Ibig sabihin, Virgo as a earth energy, okay? Kumbaga dito, nasosotol, yan, okay? Kung may tendency kang, halimbawa, mag-divulge ng secret, Pisces, kumbaga dito, dahil narito yung tinatawag na Gemini, okay? Madaldal ang Gemini, very, kumbaga nasa isip nito, kumbaga ito, di mo mapigilan, di ba? So dito pumasok yung counterpart mo, si Virgo. Ibig sabihin, teka muna, masyadong delicate ito, baka hindi nila maunawaan, di ba? Kung kaya, ibig sabihin, itong match mo. Kumbaga dito,
Bago ka magsalita, iniisip mong mabuti. So halimbawa, nagbe-bake ka ng cupcake, meron ka mga ideas. Halimbawa, may alam akong sikreto. Yan, halimbawa, may alam akong chismis. So kumbaga, kiliting-kiliti na yung iyong isip. Gusto mo na itong sabihin, ikwento. Dahil narito nga si Gemini. Si Gemini, yan, kumbaga sa ano nasa isip, shuk, labas na ng labas, masyadong, ang tawag dito kay Gemini energy na ito. Kumbaga sa masyado siyang aggressive compared sa counterpart ninyo si Virgo. Okay? So kumbaga dito, habang nag-ibabik, ay sandali. Baka naman pagkasinabi ko, halimbawa ma-misunderstood ako. Yan ang ibig sabihin. Kaya counterpart ninyo si Virgo. Diba? Virgo is also under the planet of Mercury. Yan ang planet ng Gemini at ng Virgo. Pero si Virgo dito, nakikita yung pagiging malalim niya. Ibig sabihin, malalim naman din naman ang Gemini. Matatalino mga yan kagaya ng Virgo, okay? Pero ibig sabihin, ang Gemini sometimes is hindi careful, okay? So kumbaga dito, pag sinabi ni Gemini, hindi na niya yun mababawi, nasabi na eh. Samantalang yung counterpart ninyo, si Virgo, okay? Halimbawa, si Pisces, kayong mga Pisces, may balita kayong nalaman from outside. Tapos uuwi mo sa bahay, di ba? So habang namamalansya ka, nandyan yung mga kapatid mo. Ay, ako may kikwento sa inyo kasi chatty rin naman kayo eh. You're also chatty. Like Gemini and Virgo and Aquarius and Jupiter, you're so chatty. So kumbaga dito na-atras. Kung ano man itong sasabi mo, na-atras. Napipigilan. So sasabihin na, hoy, ano update? Ano Pisces sasabihin mo, ano kwento, ano update, ano chismis, something like that. Since ang counterpart ninyo, si Virgo, yan, sasabihin mo, ay, nalimutan ko na. Yan, something like that, okay? So kumbaga dito, combo kayo ni Virgo. Kasi Virgo is very feminine energy. Feminine energy, feminine earth energy, the same, kagaya mo, pero kayo ay tubig. Kumbaga dito yung bagang nasosoften, okay? Nasosoften yung tinatawag na earth. So sometimes, if you feel dry, okay? Halimbawa, your emotions is very dry. Okay? Dahil narito nga counterpart nyo si Virgo. Okay? So, anong mangyayari? Pag ito'y dinaanan ng tubig, kayo nga mga Pisces, kumbaga dito nasusud, nahihealed. Diba? So, let's say, you have dreams. Ngayon nagkakaroon kayo ng frustrations. So, ano ang counterpart noon? Diba? Ibig sabihin, Virgo is materials, also materials. And you are dreams. So let's say, gusto mo magkaroon ng kotse. You are only dreaming it. So nagkakaroon kang frustrations, di ba? So ano nangyayari sa Virgo energy? Yung counterpart ninyo, it is an earth. Nadadry yan. Kumbaga sa nagkakaroon ng crack. So kumbaga dito, yung damdamin ninyo ay nagkakaroon ng frustration. Kumbaga dito nasasaktan, nalulungkot. So anong ginagawa? Nilalagyan ng tubig yung counterpart ninyo, yung pangangailangan ninyo para ito'y ma-soften, ma-heal, yung wounds gumaling. Yan, yung counterpart ninyo Virgo, something like that. So kumbaga dito, let's say your dreams, okay? Kung kaya dito yung tinatawag sometimes yung ano ba ito? Meron kayong mga tinatawag ding high and low, di ba? O kaya naman, sandali ha, yan. So dito maganda ito ha. Yan. So kaya narito si Aries energy ha. Kumbaga dito, kasama nyo siya. Kumbaga siya ang magbo-boost sa inyo, mag-a-flip sa inyo. Yan. Kumbaga dito, sige Pisces, huwag ka matakot, gawin mo yan. Sige. Gusto mo mag-abroad? Sige. Kasama mo ako. Natatakot ka, baka magkaroon dito ng, di ba, failure or ano. Since narito nga si Aries.
So, narito din ito. It's a very, very good energy. Combo. Ibig sabihin nito, yan. It's about your relationship sa mga tao, sa mga kasama mo sa trabaho, di ba? Sa inyong tinatawag na, ano tawag dito? Organization. Let's say you're in an organization. So, nakikita dito yung the way you talk, the way you express yourself, the way you treat, okay, people, okay? It's about your routines, your work, okay? It's about your health, di ba? Concerned din kayo sa health ninyo, di ba? Oh. Ano ba si ano dito, okay? Si Pisces, okay? Dahil counterpart nga ninyo si Virgo. So, it's about your health. Ibig sabihin, abay, you are taking care of your health, okay? Your nutrition, your fitness. Okay? Let's say every day you do exercise. You love pets too. Diba? Your habits, may mga habits kayo. Hindi ko alam kung ano yung habits ninyo. Diba? Maaring dito may mga habit kayo na bago kumain may mga ritual o kaya bago maligo may mga ritual pa kayo. Yun ang habits. Okay? Halimbawa, pagkatapos nyo maligo, may habit kayo na kailangan muna yung ulo ninyo ilalagyan ng, o kaya once a week ay maglalagay ng, ano tawag doon? Oil, yung coconut oil. O kaya may mga ritual kayo sa katawan ninyong, yan yung tinatawag yung habit. Bago ako matulog, lalagyan ko muna ng moisturizer yung paa ko at tatakluban ko ng medyas para the following morning softened ang aking paa. Something like that yun, ha? Dahil ang inyong counterpart is si Virgo. Okay, yan. So, very, very nice energy. Dahil dito si Gemini, Libra, and Aquarius. It's about your ideas. Diba, Pisces? Okay? It's about good karma, spiritual life. Diba? Relationship, importante sa inyo. Okay? Endings. So dito, for some of you, ito na nga. Pag may pinili ka dito, magkakaroon ng endings. Okay? Dito. Closure. Kailangan dito kung anong piliin mo. Kailangan dito magkaroon ng closure. Okay? At kumbaga dito, huwag ka nang lilingon. It's about your spirituality. It's about old age. Diba? I dream na pag dumating ako sa old age, I'm still healthy. Something like that. Okay? Ano pa? Yun na nga lang. Kung minsan kasi nakikita rin dito for some of you yung tinatawag nga self-sabotage. Okay? Pisces. Okay? So, kailangan dito. Ibig sabihin ng self-sabotage, pagka halimbawa you feel, halimbawa yun lang nakikita ko, okay? Yung sabi ninyo, may gusto kang, ang nakikita ko sa self-sabotage, okay? Masyado kayong concerned sa inyong fitness, okay? Maaring dito gusto mong kumain, ayaw mong kumain kasi baka manaba ka, okay? Kumbaga dito gusto mong kumain pero ayaw mong kainin sapagkat baka ikaw ay taghawatin. Okay? Halimbawa gustong-gusto mong kumain ng mani, yan. Ayaw mo naman kumain mani pero gustong-gusto mong kumain ng mani. Ay ngayon baka naman ikaw ay magkatagihawat. Something like that, self-sabotage. Self-sabotage, at teka muna ha, may nakikita lang ako, self-sabotage, okay? Kung halimbawa dito ay meron kayong baway nakasagutan, baway kapatid mo or kung sino man ito, ha? So dito nakikita halimbawa sabi, Pisces, kumain ka na, hindi ka kakain. Hindi ka kakain. Dahil magsasentimiento ka. Kayo kumain dyan, hindi na ako nakain. Ganyan yun ang nakita ko, self-sabotage. Sorry, iba yung nakita, iba yung ano ko kanina. Yan, ganyan ha. So halimbawa sabi halimbawa gusto mo halimbawa mag-swimming sa dagat o tapos ay ayaw ng mga kasama mo so dito nag-iiba na ang temperatura mo. Kumbaga dito na prostrate ka na
At siyempre nakita ito ng iba, sabi, ay naku, si Gemini, ay si Pisces, tingnan mo. Nagsasantamiento. O siya, sige na Pisces, tayo na pamaron, paano na tayo? So sasabi mo, hindi na, kayo na lang, ako na dito. Yan na nakikita ko ha, oo. Hanggang sa iyo, nandun na kayo, nagsasantamiento na kayo sa isang lugar. Pero may mga ginagawa kayo. May nakikita ko ginagawa kayo. Kumbaga dito ay para lang mabalance, okay? Kasi counterpart nga nyo si Virgo okay? So kung halimbawa may mga frustrations kayo, yan. Ibig sabihin, maaring dito, yan, sabi, kayo na laang, dito na ako, kanina gusto ko maligo, ayaw nyo. Pero dito, may gagawin ka, yun ang tinatawag, halimbawa, kukuha ka ng libro, di magbabasa ka na lang ng magbabasa, para lang magkaroon ng balance, okay? Kasi counterpart nga nyo si Virgo yan. Para lang dito, magkaroon ng healing, di ba? Kasi nagdadamdam ka So, pag kumuha ka ng libro, nagbasa ka ng libro, yan. Ibig sabihin, nababalance yung inyong emotions. Yan. Self-sabotage. Yun lang ang nakikita ko. Ha? So, pagdating naman sa inyong hanap buhay, tingnan natin yung inyong pa. This is a general reading. Kung mag-resonate, salamat. Kung hindi, hindi ano. Everyday naman na reading ng Lola. Ay, di ko mabasa yung comments nyo. Mamaya na lang po. At dahil ay nakaharap ang inyong card. Nakaharap kasi ito sa camera. Ay ngayon, sobrang liliit ng letra. Mamaya na lang po. Bago matapos. Page of Swords. Dito lumabas na naman. Siya na yan. Ay malakas dito yung tinatawag na ano ninyo, yung thoughts, okay? Kanina, Knights of Swords. So dito, ibig sabihin ng Knight of Swords, subukan nyo. Dahil kasama nyo naman si Aries, okay? Ano man itong gusto nyong pagbabago, inspired, subukan, tikman sa inyong buhay. Yan. Taste it. Diba? So, narito yung tinatawag na Page of Swords. Dito, narito na naman yung tatlong magkakasamang mahahangin na si Gemini, Libra, and Aquarius. Okay? So, dito, narito rin yung magkakasamang maaapoy. Okay? Na si Aries, Sagittarius, and Leo. So, narito naman yung tinatawag na the Death. Narito yung tinatawag na energy ng Scorpio. Yan. Kasamahan nyo yan si Scorpio. Okay? Scorpio is about yung tinatawag na yung bagang sandali ha. Ang Scorpio is ang energy na ito is about responsibilities. So dito nakikita ha. Yan. Napakagandang combo ng tatlong ito. Okay. Ibig sabihin, for some of you, you decided na sa tulong nitong fiery energy na Aries, Sagittarius, and Leo. Aries is about you as a person, your identity, your purpose sa buhay ninyo. Okay? Sagittarius is about pagbabago ng inyong swerte, ng inyong luck. Okay? Pagbabago. Kumbaga dito, for some of you, okay, it's about learning. It's about mastering. It's about yung tinatawag na discovery. Yan ha? Sagittarius. Okay? It's about finding your happiness, finding your luck, finding your ano tawag dito? Your happiness. Okay? Leo is about branding yourself. Okay? Yan. A new image. A new you. Yan. At kung ano ito, okay? Kumbaga sa ano itong mga ano tawag dito? Paano mo? Okay? Sandali ha, maganda itong Leo na ito Kasi itong Leo na ito is more na
pagpapakilala, introducing the new you dito sa tinatawag na mundo. Yan, okay? Branding yourself. Si Aries narito, branding yourself. The new you. Yan. Sagittarius. Ibig sabihin ng Sagittarius, okay, maaring you will become a teacher. You will share. Dahil nagkaroon dito ang pagbabago, you will share itong journey. Okay? Itong journey ng buhay mo, isi-share mo yan. Bakit nakarating ka dito? Bakit nagkaroon dito ng transformation? Okay? From an old Pisces to new Pisces. Okay? So dito naman sa tinatawag na Aries, maganda yan. You will become more expressive. You will become more chatty. Yan. Kumbaga dito mag-share ka. Dahil nga narito si Sagittarius. It's about your experience. It's about what you learn from life. Diba? So narito si Libra. It's about relationship. Maring dito, a new relationship, a new people to meet. Yan. A new, a new work, a new career. Maring magbabago na kayo ng career. Magbabago kayo ng mga trabaho. Okay? So narito si Aquarius. It's about, dito sa Aquarius na ito, importante ito. Yung inyong image. Kumbaga dito, you are presenting yourself to the crowd, to the public, as a good speaker, as a guru, as a master. Yan, di ba? Dahil nga dito, sa tinatawag na the death, okay? Narito yung tinatawag na energy ng Scorpio. Scorpio energy is about exploration, adventure, okay? Kumbaga dito yung gusto nyo subukan ng buhay. Kumbaga dito hindi kayo natatakot. Yan. Kumbaga nga gusto mo tikman eh. Yan. Kumbaga ito ikaw ay from the deep ocean, itong si Scorpio na ito, from the very, very deep ocean. Dito kumbaga dito umahon siya. Sa tinatawag na unknown world. Yan. Unknown. Kasi masyado siyang pamilyar doon sa ilalim. So alam niya ikot, alam niya ang danger doon sa ilalim ng ocean, di ba? Mga Scorpio. So alam niya sino mga kalaban niya sa ilalim, sino ang kakain sa kanya. So kumbaga dito very deep, ibig sabihin napaka-lalim, napaka-dilim. Tapos bigla siyang aakyat doon sa ocean, doon sa tabing dagat sa strands. So dito, kumbaga sa kanya, sa inyo mga Pisces, it's very unknown. Itong halimbawa ay magkakaroon man ng transformation sa buhay nyo, it is very, very unknown. Yan. Pero kumbaga sa nakikita dito yung exciting. Very unknown sa akin ang lugar na ito. Pero nakikita dito yung exciting. You want to explore, you want to adventure, you want to meet people, you want to talk to people, you want to discover everything, something you will learn and experience. And ito'y may i-share ninyo. Okay? I-share ninyo. Itong gagawin nyo exploration, adventure, something like that. And that what brings the death. Okay? Kumbaga sa ito'y walking. Okay? Going to the unknown. Yan. Yung mga, kumbaga dito'y challenges. Let's say, a new career na very unknown sa inyo. A new job, a new experience, a new love affair, okay? A new relationship, a new friendship. Lahat nagsama-sama na. Yan. Sana nagustuhan niyo ang kwento ni Lola ha. At sa susunod ulit. So, thank you very much sa inyo. So, dito nakikita nga yung tinatawag na si The Hierophant. Sa bottom card. Okay? You see? Si The Hierophant. At saka si Virgo. Okay? Si The Hierophant, ibig sabihin niya ng energy niyan is Taurus.
love. Taurus under the planet of Venus, the goddess of love. Diba? How you see yourself. Okay? It's about improvement, self-improvement, about upgrading your thoughts, upgrading your yung pakikipag-relate ninyo sa tao, relasyon ninyo sa tao. That is what Taurus brings to you. Okay? Hermit is a Virgo, your counterpart. No, ibig sabihin nito, yan. It's about yourself, inner self. Yan. Pinag-aaralan yung mabuti. Virgo is about perfection. Meticuloso. Yan, meticulous. Kumbaga dito pinag-aaralan mong mabuti about yourself. Yan? Diba? So dito nakikita ha? About your appearance, the Taurus is here. The goddess of love. Okay. How you take care of yourself. How you take care of your health. How you take care of your emotions. About your relationship sa ating Panginoong Diyos. Okay? How you did. Paano mo na-influensyahan yung mga taong nasa paligid mo? This is the energy of Taurus. Paano mo kumbaga dito'y nakukuha ang atensyon, okay? Ang pagtitiwala ng mga tao sa iyo. Diba? Diba? Okay. So that's all for today. Ngalay na yung lalamunan ko. Salamat na marami ha. So tingnan lang natin ha. Salamat sa inyong patuloy na